Habang kasama namin ang tribong Manidi sa panguhuli ng malalaking alimango, naging usap-usapan na di umano ay mayroong napakagandang katutubong Manidi na sa kabaitan ay walang itulak kabigin. At siya ay naninirahan sa tuktok ng bundok. Nabanggit din nila sa amin na sa likod ng bahay nila tumutubo ang isang uri ng kahoy na ang dahon ay bumubulang parang sabon. At ito na rin ang ginagamit nilang pinakasabon sa paghuhugas nila ng kanilang kamay. Kaya naman dala ng aming pagkamangha at pagkamausisa ay nagpasya kaming ipagtanong-tanong kung saan sila nakatira. Salamat po sa inyo at sa patuloy na pagtulong po sa aming kayo. Okay mga kabal, so sa ngayon pupunta na natin yung matagal nang sinasabi ng tribo na pinakamagandang katutubo, anak ng katutubo. Siya daw yung pinakamaganda at matagal na ikinikwento nila sa amin at itinuturo nila dito daw ang bahay. Pupunta natin sa ngayon. Minsan nakikita namin siya dumadaan pagka gumagawa kami ng bahay at hindi namin alam na isa pala siyang katutubo. So ngayon makikilala na natin siya. Samahan nyo kami para makilala siya. Kasi ayon sa kanila isang napakasipag na bata daw yung batang yun. Halika! Yo! Let's go! Lagyan natin sa kanya yung microphone. So, kilala mo ba kami, Neng? Hindi po, pero po nasabi po ni Papa na papunta nga daw po kayo dito. Ah, ayun. So, buti nabanggit kasi, nabanggit namin doon sa ibang katribo nyo na pupunta kami. Buti nabot ka namin. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po. Yan. Ako nga pala si Kuya Joe, si Jazz at si Jay. Ikaw, pwede ka makilala? Ako po si Mayan Magallanes po. Magallanes. Opo. Totoo bang, parang di ako makapaniwalang katutubo, Manidi. Totoo ba yun? Manidi Opo. ka? Ah. Yan. So, kapatid mo ba sila? Hindi po, pinsan ko lang po. Ah, pinsan. Pero, bakit parang unat na yung buhok mo? Nung naandun po kasi ako sa tita ko, pinariban niya po yung buko. Ah, ayun. So, yun pala. So, minsan, bumabalik yan sa pagkakulot. Opo. Ayan, ayun. Nag-aaral ka pa? Opo, grade 11 po Ayun. ngayong taon. Kaya pala minsan napapansin ka namin doon dumadaan. Dito pala yung bahay niyo, Opo. Kamusta dito? Nasaan pala si mama mo? Si mama po nakikilaba po. Ayun. Ayun. Father mo, papa mo. Si Papa naman po nangingisda. Ah, ayun. So, dito kayo nakatira. Opo. Ah, okay naman dito Ano to, Toy? Yun. So, yun pala ang buti nalaman mo na parating kami kasi tagal ka na kasi namin gusto makilala para makilala ka nga namin. Yun. May ginagawa ka ba? Nagsasaing po. Nagsasaing ka. So, nga, patanghali na, Oo Pwede nga. ba kayo makikain? Di kasi namin alam Nabanggit talaga nga po ni Papa na ipagkatay ko nga daw po kayo. Ayun, yun nakakawal. So, makakatikim tayo ng Kasi pansin ko ang dami nilang alagang manok, Pero may baon kami, kaya lang ay gulay lang yung dala namin kasi di talaga namin alam. Pero napaka mapagpatuloy talaga ng tribo, lalo na ito, pamilya nila Mian. Yung nanay nito ni Mian, nakausap na namin minsan, dumaan. Pero di namin masyado silang kilala. Kasi nakabukod sila dito sa mas una-unahan pa ng tribo. Yan. Hindi naman mahirap ang buhay dito. Yung parang malayo yung lalakadin papunta sa school. Hindi naman po kasi po nasanay na din po kami. Sana na rin kayo. Yan. Nasaan pala yung mga kapatid mo? Wala po dito yung mga kapatid ko po ay Ayun. Kasi kasama ni papa mo, mama mo? kasama po ni Papa. Oo. Yun. So, kasama sa dagat, nangingisda. Opo. So, yun pala ang trabaho nila dito. Marunong ka rin mangisda? Hindi po gaano. Hindi. Yan. Dito namin natuklasan na totoo ang sabi-sabi na napakabait ng pamilya ni Mian. Sa utos ng kanyang ama, kinatay ni Mian ang isang manok na kanilang alaga upang aming pagsalusaluhan. Mapapalaban to ngayon. Pero, ayun, napakabait talaga ng pamilya ni Mayan. Pero hindi naman sila nagsasabong mga kawad. Mukhang alaga lang talaga nila itong manok na ito. At ang alam ko talaga dito sa tribo kapag pumunta, dahil wala na ngayon mga kawad na baboy damo, wala nang usa, madalas ay pinapakain talaga nila sa bisita nila mga manok. Totoo ba yun? Opo. Ayun. So, matitikman natin mga kawad yung manok ng tribo. Umakyat pa nga si Mian sa kanilang taniman upang maghukay ng kamuting kahoy na isasahog sa manok.
Binaltan niya ito habang nagkakayod naman si Wildlife Just ng yun. Sakay na lang. Alam mo ba, Ate Mian, yung parte ng manok na hindi sa kanya? Anong parte ng manok ang hindi sa kanya? Ha? Hindi mo alam? Balahibong pusa. Sa pusa kasi yun eh. Yan. Tinatanggalan po ni Mian ng balahibong pusa. Yung manok. Kaya sinisilaban. Bibigay ko kay Wala paborito mo ay. Hindi ka na siya ha. Paborito pa. Ito mga kawal. Yung puno na bumubula yung dahon. Yung talbos bumubula. Dito sila kumukuha ng temo ito, wala nang talbos oh. Pinagkukuha lang nila. Kasi pagkatapos namin kumain, naghugas sila ng kamay, kumuha sila dito, nakita namin. Kala namin kung anong ginagawa pala, naghugas ng kamay. Nabubula. Mga kawal, nakita nyo. Mabula. Kaya, ito ang pinakasabon nila sa gubat. Galing ngayon. Daw, iyan mo daw. Galing. Ayos. Na talaga. Ito yung pinapanghugas sila sa kamay nila. Bumubulang dahon. Ayos ano? Bumubula talaga oh. Alam mo yung kay John Ray? Atin? Alam natin dyan bula oh. Oh. Talaga ano? Pakita mo yung kay ano? Ano to? Kay May. Bumili tayo mga kabal ng grocery para sa kanila. Para kada paano makatulong sa pamilya ni Mayan. Ipo. Ay, hello mga kabal. Dumating na pala si ate, yung nanay po ni Mayan. Ayan, siya po si ate nanay ni Mayan. Ano nga po pangalan niyo ate? Ha? Raquel. Raquel, yan si ate Raquel. Si Mian po yung panganay niyo, anak. Tapos ito ay pamangkin niyo. Pamangkin niyo. Ay po ba ate talagang ano, manidi? Opo. Manidi, ayun. Sabihin po, kumbaga, may dugo na po kayong kaunting unat. Opo. Ayun. Tapos ito po si Mian yung pinakauna yung panganay na anak. Bali po kasi ang tatay ko kuha na rin. At manidi. Ayun. Tapos si nanay ang puro. Yan. Kamusta naman po ang buhay ate? Okay naman. Nakakaraos naman. So, nag-aaral na rin pala yung mga sunod kay Mian. Opo, high school na rin po. Bali, ang anak niyo po ay 3. Tatlo. Ayun. Opo. Ano pong pangarap niyo kay Mian? Yan, simple lang ang pampangarap ko dyan, makatapos ng pag-aaral. Ayun. Ano pong gusto niyong maging ano niya? Kurso. Opo. Ako po ang masusunod yung
kuwan, sa gusto ko po sana na maging teacher. Teacher, At ayun. para po makatulong din sa katulad namin sana. Opo, yun. Kaya lang po, siyempre, may sarili po baga silang desisyon. Opo. Pero mukhang yun naman din ang gusto ni Mian. Ano? Ang tanging makakahadlang lang doon sa pangarap niya yun, kung si Mian ay Nag-asawa. oo. Kasi yun po napansin namin, marami pong mga manide na nag-aaral, nasa college na, biglang-bigla nag-asawa. Tigil, ano, ilang taon na lang sana, magkakaroon na sana ng teacher na manide, ano po? Di ba wala pa pong maniding teacher, ano po? Wala po. Wala pa. Ayan. Kaya sana makapagtapos si Mian, ano? Payag ka ba, Mian? Hindi ka muna mag-asawa? So, yun, ano? So, yun yung pinakamaganda kasi na mararating mo, Mian, ano? Makapagtapos ka. Una-una, hindi lang ikaw matutulungan mo, matutulungan mo yung tribo mo, saka si mama mo. Magkakaroon ng inspirasyon ng mga kabataan mag-aral. Yan. Lalo't higit pag manidi na yung ginagamit na wika sa school. Ano po? Kasi isa nakakahadlang po yung Tagalog yung salita. Halos hindi maunawaan ng mga bata na nag-umpisa pa ng mag-aral. Salamat po sa inyo at sa patuloy na pagtulong dito sa aming tribo. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta po sa amin at sa aming tribo. Salamat po sa lahat po na mga sponsor at mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po!